Hello, hello, hello mga ka-AAP at kumusta po muli kayo? Nawa sa araw na ito, sa umagang ito, tanghaling ito o anumang oras po kayo datnan ulit ng programang ito ng araw-araw na pagpapala ay nasa mabuting kalalagayan po ang bawat isa sa atin. So sa pagpapatuloy po natin, tayo po muna ay manalangin. Muli Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na biyaya po sa amin upang kayo po ay aming lugurin at the same time Lord para tumanggap muli ng iyong pagpapalang laan para sa aming buhay, sa araw na ito at sa mga susunod ng araw, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po, Diyos, ang iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, ayan po mga kapuso, kapamilya, kapatid, ka-AAP, sa araw na ito ay muli ko pong sususugan yung aking pong naibahagi po last time na ako po ay nag-share concerning po sa napakadakilang pag-ibig, napakalaki, napakalawak, napakalalim o lavish love of God na dapat natin nararanasan sa ating pamumuhay araw-araw na hindi lamang po pang February o February 14 natin na i-exercise o natatanggap yung pong tunay na diwa ng pag-ibig. Dahil ang Diyos po natin, Diyos ng pag-ibig, saan ka man naroroon, saan ka man, anuman mga sitwasyon mo, nawa ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang siya po natin nararanasan at nananaig sa buhay natin. Kaya ulitin ko po yung aking foundational verse at yung title po ng aking isi-share ulit ay yung The Lavish Love of God. Sa Tagalog, ang labis-labis na pag-ibig ng Diyos. So makikita po natin yan sa kanyang salita sa 1 John chapter 3 verse 1 sa NIV muna. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. So gusto ko pong bigyan pansin yung pong unang paragraph niya doon. Sabi niya, see what great love the Father has lavished on us. Sa Tagalog, tingnan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Ama. So, I pray na makuha po natin yung pong life word ng salita ng Diyos na aking share ngayon. Ano po yung pinakabuhay nito? Tignan ninyo kung gaano kalaki at kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Why? Bakit po napakahalagang ito yung makita natin? Kasi po sa buhay na kinalalagyan natin, napakarami pong pwedeng makadefocus sa atin. Para huwag mo lang makita, huwag mo lang maranasan, huwag mo lang maintindihan ang napakalawak, napakalaki, napaka-generous, napaka-lavish love of God. So, mag-iwan po ako ng dalawang tanong para po lalo natin mapagbulay-bulayan ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya dito, when times are challenging, do you still see or remember or experience the lavish love of God for you? Sa Tagalog, kapag dumaranas ka ba ng pagsubok, naaalala mo pa ba, nakikita mo pa ba, o nararanasan mo pa ba ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos? Pangalawang tanong, what is keeping you from receiving God's lavish love? Is your heart crowded, busy, doubting, blocked, or wounded? Or is it overflowing? Ano ba, sa Tagalog, ano ba ang pumipigil sa'yo upang matanggap mo o maranasan mo ang napakasaganang pag-ibig ng Diyos? Ang iyong puso ba ay punong-puno, abalang-abala, nag-aalinlangan, sarado o sugatan? O dili kaya ito ay umaapaw sa kanyang pag-ibig? Napakagandang
question to founder po o tanong na kailangan natin pagbulay-bulayan dahil sa buhay na to, hindi po lahat nakikita, naaalala, nararanasan ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos, lalo na kapag tayo po ay may kinakaharap na challenge sa buhay na to. Kaya nga, inuulit-ulit ng salita ng Diyos, hindi daw yung kalakihan ng problema, hindi daw yung kalawis na problema, yung sobra-sobrang problema, yung bigat ng problema, ang kailangan daw natin makita. Kundi sa kabila ng mga matitinding challenge sa buhay na to, nawa ang nananaig daw na nakikita natin ay yung love is love ni Lord. Dahil ako'y naniniwala mula sa salita ng Panginoon, na kahit na tayo ay dumaraan ng mga masasalimuot, very challenging, very painful, suffering sa buhay na to, ako'y naniniwala, nananaig pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kanya nga lang, minsan, aminin natin, hindi natin agad-agad na-appreciate o nakikita yung kalakihan ng pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan natin kasi naunahan po tayo sa effect o negative effect ng mga problema. Kaya nga, mula sa salita ng Panginoon, china-challenge tayo, ini-encourage tayo na piliing tignan. Look, sabi ng salita ng Panginoon, see, tignan ninyo. Alin ang tignan daw natin? Yung kalakihan ng Diyos natin na sobra-sobrang nagmamahal sa bawat isa sa kabila ng mga pinagdadaanan sa buhay na ito. I pray na itong word ni Lord from the book of 1 John chapter 3 verse 1 ay nagpapaalala sa atin na piliing tignan, alalahanin, intindihin at danasin, tanggapin ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ate, kuya, meron ka bang pinagdadaanan ngayon na nakaka-overwhelm para sa iyong understanding? Why not? Tignan mo ngayon ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa mga pinagdadaanan mo sa buhay na to. Kaysa piliing tignan yung epekto ng mga problema, ng mga challenges sa buhay na to. I pray na tayo ay dinala ng Panginoon para tignan ulit kung gaano kadakila, kalaki ang Diyos natin sa kabila ng mga naglalakihan na mga problema sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, muli mo kaming pinaalalahanan mula sa iyong salita, Panginoon, nang pipiliin po naming tignan at alalahanin ay ang kalakihan ng pag-ibig mo sa kabila ng mga pinagdadaanan namin sa buhay na ito. Panginoon, aking pong idinadalangin ang bawat isang may pinagdadaanan this time, na patuloy mo silang yakapin, patuloy mong buksan ang spiritual understanding para maintindihan namin, makita namin yung kalakihan ng pag-ibig mo sa kabila ng mga pinagdadaanan namin. Salamat po, Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli kay AP at hanggang sa mga susunod na pagkikita-kita. Bye-bye!